Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangalabot sa ating lahat. Before anything else, gaya ng lagi kong ginagawa, gusto kong pasalamatan at i-greet lahat ng mga OFW na nakikinig ngayon at sumusubaybay sa mga videos na ina-upload ko dito sa channel. I hope that you're all doing well. Nasa mabuti sana kayong kalagayan at maayos po kayo. So maraming salamat sa suporta. Gayon din sa mga katulad ko nandito lang sa Pilipinas. So, okay po sana kayo. Sana wag po kayo magsawang manood ng mga videos po natin dito sa Dolls and Spooks. Thank you po talaga sa inyong lahat. And then, dadamay ko na rin yung mga na taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo kung sakaling meron. Okay, so ayun po, mapadako na tayo doon sa kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Yung kwentong ito ay actually galing po sa isa sa mga members po dun sa group chat. Nagulat ako kasi it turns out, kung familiar po kayo dun sa story po ni Conchita Bonfire, isa po siya sa mga una ko pong na-feature na stories dito sa channel. Okay, so kung yung mga hindi po nakakalam, ilalagay ko na lang po diyan sa bandang taas yung card para po mapunta po kayo dun sa Conchita Bonfire na omnibus na ginawa ko. Nakalagay po dun lahat ng stories ni Conchita Bonfire. So, for the sake of those who don't know, so isa siya pong paranormal investigator. So, pupunta sila ng kanyang grupo sa mga lugar-lugar na may suspected na paranormal activity para mag-investigate, and then at the same time, para rin makatulong. So, isa si Moy, okay, yung pong nag-share po ng kwento sa atin ngayon sa mga members ng grupo na yon. So, kasama po siya sa mga napupunta-punta sa mga places, tapos nagtataboy ng mga bad spirits or whatever para matulungan yung mga tao nakatira doon. So, thank you Moy sa pagbahagi ng kwentong ito. So, hopefully, makapagbigay ng kwento itong si La Conchita ulit sa atin o yung mga ibang mga members ng Renegades bago ito. Sadly, wala ng Renegades daw. So, parang na-disassemble na sila. Pero, na-dissolve na yung group rather. Pero yon, so syempre may mga experiences sila nung time na active pa yung grupo. So interesado akong malaman, and I'm sure kayo rin, interesado rin malaman kung ano yung mga ibang mga karanasan pa nila maliban sa mga na-share ni Conchita. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Well, hello Clark, at sa mga sumusubaybay sa channel na ito. Salamat po pala sa pagsama niyo sa akin sa group chat ng Dolls and Spooks. Natagpuan ko ang page ninyo through Jiggy, yung best friend ni Conchita Bonfire. Natutuwa daw kasi si Jiggy na meron ng YouTube video sa stories nila ni Conchin. She's so proud, and as do I, of the work you put on your videos. Huwag ka daw mag-alala, ipagtatanggol ka daw ni Jiggy at Conchita because pinagsasabi ni Conchita Bonfire na he approves on everything. Well anyway, magbabahagi po ako sa inyo ng story about sa sideline ko. Isa din po akong part ng Renegades team na kasama ko na rin si Conchita sa ibang mga cases, pero ang ibabahagi ko naman ay yung mismong karanasan ko. The K0. Ang lahat ay may simula, katulad ng Renegades team. Nabuo ito in an accident that still haunts us till this day. Flashback to 2003, freshman high school. Ako yung maingay na student and at the same time, weird. Weird kasi I can feel things normal people couldn't. Especially kapag nahahawakan ko yung tao, I can see things na mangyayari sa kanila. Kaya sometimes, sinasabi ko na lang ang mga nakikita ko as a joke. Pero syempre, jokes are half meant. Pero hindi din doon nagtagal
kasi napapansin na din ng mga friends ko na halos lahat ng biro ko sa kanila ay nagkakatotoo. Sabi sa akin ng best friend ko na itago na lang natin sa pangalang Onay na nagdidilang anghel daw ako. Kaya kapag mag-joke ako, tinatakpan ng mga friends ko ang aking face. Yes, hindi lang bibig, buong mukha ko talaga. This started way back when I was still 4. Sinasabi sa akin ng mama ko yung mga pinagsasabi ko noon sa mga tao. Since isa akong only child ng aking mga magulang at isa sa pinakabata sa aming magpipinsan, ako ay laging napapansin ng aking mga tito at tita na mga kapatid ng aking ina. Ang mami ko ay katulad ko din na madaldal. Kinuwento niya sa akin yung mga sinabi ko sa kuya niya when he visited us. Kauuwi lang ng tito ko from the States na itago na lang natin sa pangalang Tito Richard. So, nagdala ito ng mga pasalubong para sa lahat ng kanyang mga kapatid. Sabi ng mami ko na tuwang-tuwa daw ako kay Tito Richard na halos buong stay niya ay nakikipaglaro lang ako sa kanya. Then every time daw na binubuhat ako ni Tito Richard, sinasabi ko daw sa kanya lagi ang mga words na medyo bulol pa raw. Boom! Bye-bye, Toti! Yan daw ang sinasabi ko sa Tito Richard ko. Pagka-uwi niya doon sa US, after a month, sabi ng mom ko, namatay daw si Tito Richard sa isang car crash. Sumabog daw ang makina ng car nito. At nagkasunod-sunod na nga doon yung pagdidilang anghel ko. Kaya naman, ang lola ko na may pagkakahawig sa matandang babae sa Pampangas Best na lola, ay dinala ako sa simbahan sa kanyang matalik na kaibigang pare na si Father Noel. May he rest in peace. At doon ko nakilala ang kapitbahay naming si Ate Janine at yung isang batang lalaki na si Kuya Raymond. They both were 8 or 9 years old at that time. Lumaki kaming tatlo under the supervision of Father Noel at sa kanya namin nalaman ang mga spiritual gifts of the Holy Spirit. Back to 2003, before ako ma-carried away sa aking childhood. First year ako noon sa isang private school kung saan din nag-aaral sila Ate Janine at si Kuya Raymond na at that time, freshman na din ng isang university. Aside from being weird, isa din akong bookworm. Dalawa lang naman ang mga binabasa ko, it's either novel ito or history. Natutuwa naman ang mami ko dahil sa hilig kong magbasa at madami ako nakakwento sa mami ko about history. Sabi niya na baka maging professor ako someday. Natawa na lang ako sa idea niya that time. It was November that year nung si Ate Janine ay pinuntahan ako sa bahay. Sabi niya sa akin na punta daw ako sa kanila. Thinking na baka gusto lang niya na sabay kami pumunta sa church, ayon Gora, sumunod naman ako. Sa bahay nila Ate Janine, nagtataka ako kung bakit nandun din si Kuya Raymond at yung iba nilang friends na sila Vincent, Raymond, Sammy, Dale, Diana, and Crystal. Hindi ko alam na doon na pala magsisimula ang grupo namin at ang mga kahindik-hindik na mga magiging karanasan na aming ma-experience. Si Vincent ang promotor ng lahat. Kaya kaming nagkita-kita sa bahay ni Ate Janine since ako ang pinakabata. Nakikinig lang ako sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Sabi sa amin ni Vince, meron daw siyang na-interview na isang babae for his philosophy subject. It was still ongoing, sabi ni Vince. Aside from the normal interview, sinasabi din daw ng babae kay Vince na may something daw sa kanya. Nakakarinig daw siya ng mga boses at times napapaginipan din niya ito. Kaya daw lumapit si Vince kay Raymond that time. So ano naman ang kinalaman nito sa subject mo, Kuya Vince? Tanong ko sa kanya at bigla itong ngumiti.
At sabi niya, gusto ko malaman kung baliw ba yung babae o may sapi siya. Tumayo pa si Vince nung time na yon para bang isang adventure ang lahat. Si Ate Jenny naman, binatukan si Vince. Medyo may pagka-eng-eng ka rin pala, no? Idadama mo pa kami sa mga ganyang bagay? Bulyaw niya kay Vince. Janine, kayo lang naman ang alam kong may senses. Kayo lang nila Diana, Crystal, Mon at si Little Moy. Kaya please, one time lang to. Pakiusap ni Vince kay Ate Janine. Pero kakaiba ang pakiramdam ko sa gustong mangyari ni Vince. 3 days after, I believe it was a Wednesday, kakauwi ko lang from school at medyo busy din para sa upcoming exams at sa mga requirements for clearance. Nag-text sa akin si Ate Janine at sinabi nito na kitain ko sila sa McDo doon sa Commonwealth area. Nagtaka ako kung bakit doon. Pero dala na rin ang gutom na ako kaya pumunta na lang din ako. Pagkarating ko doon, nagulat ako dahil naroon na sila Raymond at Vince at may kasama silang isang babae. The usual, naupo ako sa tabi ni Ate Janine at tinanong ko sa kanya kung sino si ate na kasama ni Vince. Sabi niya sa akin na pakiramdaman ko daw si ate. Bago pa man pakiramdaman, ay biglang pinakilala sa amin ni Vince yung si ate. Teresa, ito pala yung mga sinasabi kong mga kaibigan kong makakapagsabi kung totoong may sapi ka. Ito sila Moy, Janine, Crystal at Diana. Napatingin sa amin si Ate Teresa at parang nahihiya. Ay binati niya kami at nakipagkamay. Nang ako na ang nakipagkamay, napatitig ako sa mga mata niya dahil sa mga nakita ko. Nakita ko bigla na may kinukutkot si Ate Teresa sa isang puno. At kung ano-ano ang pinagsasabi nito, ang mga natatandaan ko na lang ay ang mga katagang Ade, La, Base, Alako, Ana, Simtim, Alako. According sa file na nakastore, ay isistong Sumerian na ang ibig sabihin ay Death, mamamatay ka na. Nang kumala sa mga kamay namin, naupo ako sa tabi ni Ate Janine. Tiningnan ako ni Ate Teresa at tinanong niya kung okay lang ba ako na may kasamang ngisi sa kanyang muka. Napatitig ako sa kanya at sinabing okay lang ako. Sa buong maghapon na nag-uusap kami ay hindi ako mapakali. Alam ko may mali doon. Nang makaalis na si Ate Teresa, naiwan kami doon at pinag-usapan na ang gagawin. Sabi kasi ni Vince na dadalhin daw namin siya kay Father. Sabi ng ibang psychic na merong kakaiba din daw doon sa babae dahil napakaitim daw ng kanyang aura. Yun din ang sabi ni Diana. Sabi ni Ate Janine, parang pinipigilan daw siyang mag-read. Sabi ko naman, kung ano man ang napag-usapan niyo kanina na hindi ko naman pinakinggan dahil napaka-intrusive na nakita ko sa kanya, I think totoo nga na may sapi siya. She needs Jesus. Napatingin sa akin lahat. Ilang days ang nakalipas. Nasa loob ako ng sacristy, kasama ko si Father, at kinukwento ko sa kanya yung mga bagay-bagay na napagdaanan ko these past few days. Kasama na roon yung nangyari sa McDo at yung kay Ate Teresa. Sabi sa akin ni Father na normal lang daw sa akin na nakita yung ibang bagay na hindi nakikita nila Ate Janine o kaya naman ni Kuya Mon, si Raymond. Dahil ang particular gift na meron ako ay ang makita ang katotohanan sa tao, kaya maski hindi ko sinasadya ay mangyayari pa rin ang mga bagay na ito sa akin. Mahaba-haba ang pinag-usapan namin ni Father at inabot na ako ng 5 p.m. sa sacristy na nagkukwentuhan lang kami. Hanggang sa tumawag itong si Raymond at sabi niya na may nangyayari daw sa bahay nila. Andun si Teresa
at bigla daw itong nagwala. Napatingin ako kay Father at sinabi sa kanya na may nangyayari doon sa bahay nila Raymond. Pinauna ako ni Father at inabot sa akin ang bell chime na gamit sa communion. Yung bell na narinig kapag magko-communion na. Tapos, yung lalagyan ng holy water. At bago ko umalis, sabi ni Father, "Anak, sabihin mo, consuminum est." Sugoro na ako sa bahay nila Raymond. At bago pa man ako makalabas ng church, ay naroon na sila Ate Janine at Sammy. Sabi nila, kailangan daw nila si Father. Sabi ko naman, nasusunod na ito, mauna na tayo. At bakit mo naman dala yung bell chime? Tanong ni Sammy. Sabi ko naman, so, may interview pa pala bago umalis. Let's go, tara na, mauna na tayo. Tara na nga, nagtatarong lang eh. Sabi ni Sammy na pumapara ng tricycle. Pagkarating namin doon sa bahay ni Raymond, naabutan namin sa labas si Jiggy at halatang natatakot. Kaya naman, binuksan ni Sammy yung double door at nirinig ko na yung bell chime. Narinig namin lahat yung sigaw na galing sa baul. Sa loob sa may living room, naroon yung 3 lalaki. Sila Kuya Ray, Kuya Vince at Raymond na hawak-hawak si Ate Teresa sa kamay. Si Kuya Ray naman ay nagbabasa ng Bible passages. Lumapit kaming 3 ni Ate Janine at Sammy upang tulungan sila. Sabi ko kay Ate Janine na tulungan niya ako na hawakan sa ulo si Ate Teresa at ilagay ang medal ni Saint Benedict sa batok nito. Binigay ko kay Kuya Ray yung bell chime at hinawakan ko ang ulo ni Ate Teresa. Kabilang kamay ko, nakabukas na yung holy water container at sabay kong tinitigan siya sa mata. At sinabi ko, "Consuminum est!" Sabay buhos ng holy water sa bumbunan nito. Tsaka siya nawala ng malay. Hiniga ng mga lalaki si Teresa sa couch at pinagtulungan na naming isaayos ang living room. Hindi na iwasang itanong ni Ate Janine kung bakit daw biglang nagwala si Teresa. Ang sabi ni Vince, nagsimula lahat kanina, dapat pupunta na kami sa sakristi. Kaso sabi ko, mag-pray muna kami. Hawak ni Raymond yung Benedict medal niya sa kamay at yun ang naibot niyang kamay kay Teresa. At yun, doon na nagsimula na yung dasal, saka siya nagwala. Nagtaas na ako ng kilay noong time na yon at sumabat sa kanila. Alam mo Vincent, wala naman tayong alam sa mga ganyang bagay, pero heto tayo ngayon dahil sa desisyon mo. Pinilit mo na alamin ang mga bagay-bagay na ganyan at sino magsasuffer dahil sa mga misadventures mo. Damay-damay lahat? Vince, as a college student and a grown-up, nasan ang sense of responsibility mo? Sabay titig sa kanya at nahimik silang lahat. Biglang tumawag si Father at sabi nito kay Raymond na dalhin si Teresa sa sakristi. Kaya naman dali-dali naming dinala si Teresa kay Father. Sa sakristi, nadala namin si Teresa. Hiniga namin siya sa lapag at nagsimula kaming magdasal ng rosary sa tabi ni Father. Nagdasal na kami ng mga deliverance prayers at nagsimula na naman mag-convulse si Teresa. Pinindaw ng mga boys si Teresa samantalang kami ay tuloy-tuloy pa rin sa rosary. Nang makapiglat si Teresa sa pagkakahawak ng mga lalaki at sinugod kami ni Ate Janine na nakaluhod, hinarang ko si Teresa at bigla niya akong sinampal. Nauntog ako sa upuan bago ako mapahiga sa floor. Nakita ko na lang na parang may binubulong si Teresa kay Ate Janine at nagdasal si Ate Janine ng Latin Prayer of Canopy. At nawala na ako ng malay that time. Basta naalala ko na lang, masarap ang malamig na sahig. Nagising na lang ako na nasa kwarto ko na. Nandun sila Mommy at Lola at sabi ni Mommy na inuwi daw ako ni Raymond at ni Father dahil nauntog ako at nawala ng malay. Sabi ni Mommy ay bukas
magpapadoktor kami dahil baka meron akong concussion. Sabi ng lola ko na pinagalitan niya si Father at si Raymond sa nangyari. Hindi ako makapagsalita nung time na yon kasi feeling ko sobra akong pagod na pagod. Kinabukasan, after ng visit sa doktor na may abiso na pag nahihilo daw ako o nagsusuka, balik ako agad dun sa emergency room. Tinungo ko si Father para kamustahin at tanungin sa mga nangyari. Sa chapel, papasok na ako at ako'y nagulat dahil nandun pa rin si Ate Janine. Nagkausapan kami at doon ako lalong mas kinalabutan. Pumasok sa isip ko yung nangyari kagabi at bigla ko rin narinig yung binulong sa kanya. May taning na ang buhay mo, Janine, at hindi ka liligaya sa mga panahon mo dahil maiksi na ito. At bago mo pa masabi na mahal mo si Raymond, mamamatay ka. 3 taon at 6 na buwan. Napabalikwas ako sa pagkakayakap ko kay Ate Janine dahil sa gasgas na boses na narinig ko at sa nakakatakot na mukha ni Teresa. At sinabi sa akin ni Ate Janine, "Wag na wag mo sasabihin yan kay Raymond. Yung nakita mo ha, promise mo yan." At nangako naman ako sa kanya. Di naglaon ay pinag-aralan na ni Vince ang paranormal. Kasama sila Raymond, Janine, Sammy, Dale, Vince, Ray, Crystal, at Diana. Ako naman ang ginawa nilang researcher ng mga history at folklore. 4 na taon at 6 na buwan. Graduate na sila Raymond at si Ate Janine ng college. Nagpropose na si Raymond sa kanya. Kaso, namatay si Ate Janine due to heart failure. Saka ko sinabi kay Raymond ang pinangako ko kay Ate Janine na huwag sabihin ang nakita ko. Kaya medyo lumayo ang loob sa akin ni Raymond. Hanggang dito muna, Mami Clark. Sa susunod ng iba ko pang karanasan sa mga multo at isang time sa isang balbal na aswang. Kaya peace out muna mga kadals and spooks. This is me, Moy, signing out! Okay, so yun yung kwento ni Moy tungkol sa kanilang first ever case na na-handle ng grupo. Parang, noong mga time na yun, hindi pa talaga sila grupo. Parang nangyari is, dahil nga dito sa kagagawa ni Vince, yung isa sa mga members ng group, napasabak tuloy sila dun sa pinaka-first case nga nila. Nang wala silang kaalam-alam, wala naman silang intensyon talaga na gawin. Ngayon, so tungkol sa isang bahay sinasapian ng masamang espiritu, curious lang ako kung ano ba itong sumasapi sa kanya. So, mo yun. So, mga questions ko sa'yo ito. So, yung sumasapi pa dun sa girl na to is, masamang spirit, I'm assuming, demonyo ba siya? Kasi may sabi mo, may parang, ewan ko, Sumerian yung ginagamit na hindi maintindihan. So, I suppose siya siyang very, very old na demon or whatever. Okay, sorry, kailangan ko i-pause kasi inuubo pa rin ako. Oh my God, kailan mawawala tong ubo? Sana lubayan na ako ng ubong ito. Anyway, so ayun nga. So, I'm assuming na isa siyang masamang espiritu or demon na sumapi dun sa babae. Kasi parang ano ba yun? Parang, meron kasi sinabi dito sa kwento na kumukut-kut-kut-kut siya sa isang puno. Napaliwanag mo ba, may paliwanag ba, Moy, kung ano yun? Ano bang ginagawa niyo dun sa puno yun? Meron ba siyang ginambala dun sa puno, kaya siya sinapian? Ayun. At saka, hindi napaliwanag yata kung napalis ba yung masamang espiritu na yun sa bandang huli. Kasi, ayun, ano kayo nangyari? Kasi ang pinakalas na naging kwento dito is yung masamang espiritu na sumapi dun sa katawan noong si Teresa, meron siyang binulong doon kay Janina, kawawa naman, sinabi sa kanya yung kanyang impending death. So, ito naman si Janine, imbis na sabihin kay Raymond, yun na meron nang antaning ang kanyang buhay, mas pinili niya na matahimik na lamang. Okay, so siguro, naisip niya na wala rin mangyayari kung mag-dual siya masyado doon,
Pero iniisip ko, pwede kaya salungatin yung mga ganitong klaseng mga prediction. I mean, okay, sinabi sa'yo na mamamatay ka. So, agapan mo, magpatingin ka na kagad sa doktor or what, or siguro bago dumating yung taning na yun, mag-ingat-ingat ka, wag kang lalabas ng bahay niyo as much as possible. Wag kang sasakay ng sasakyan, wag kang sasakay ng aeroplano, lumayo-layo ka sa mga tubig-tubig, yung mga dagat at ilog, para hindi ka mamatay. So, kumbaga parang, lalabanan mo yung tadhana. O ewan ko kung posible ba yun. Posible ba malabanan ang tadhana at mabago ito? So, I think pwede naman. Okay? Pero yon, so Moy, ikaw yung expert sa mga bagay na ganyan. So, ano bang masasabi mo tungkol doon? So, pwede pa bang mabago ang hula? Okay, so, ang sabi nga, di ba ni Master Hans, yung nagbibigay ng mga pahula-hula sa TV, ang mga hula daw ay mga gabay lamang. So, tayo pa rin ang may hawak na ating buhay. So, I think, tama yun. Ganun talaga dapat. Hindi yung tipong paghula, may hinulaan ka, talagang yun na yun. So, pag sinabi pala sa'yo, mamamatay ka na bukas, so wala ka nang gagawin. So, hintay mo na lang na mamatay ka. So, wala ka nang gagawin na para maligtas ang buhay mo. So, ayun. Hindi ako naniniwala sa ganung banda, sa ganung paniniwala. Tama ba? Hindi ako naniniwala sa ganung paniniwala. Hindi ako naniniwala sa ganun na lang. Ito pa, ulit-ulit. Anyway, so, kailangan sa akin talaga as much as possible, kung may magagawa ko, at least, you die trying. So, kaysa naman sa parang naghintay ka na lang na mangyari yung mangyayari sa'yo. So, labanan mo siya. Malay mo, magbago nga. Anyway, so ayun, sad ako't namatay itong si Janine kasi yun, nakwento na rin actually ni Moy sa akin na namatay daw si Janine. Then, parang itong si Raymond is medyo naging ilang dito kay Moy dahil nga parang naalala niya si Janine tuwing makikita niya since sobrang mahal na mahal niya kasi itong si Ate Janine. Okay, kawawa naman siya. Okay, well anyway, so ang isa pala sa mga kwento ko rin pala, bakit Renegades yung napili niyong pangalan ng grupo? Pwede naman yung mga tipong parang ghost questers, parang mga ganun. Although meron na gumagamit ng ganun, pero you know what I mean, parang bakit Renegades? Ano kayang ibig sabihin? Or bakit yun ang napili at sino nakapili ng pangalan ng grupo na yun? Okay, so ayun lang naman yung mga tanong ko, Moy. So I hope na mabigay mo sa amin yung mga kasagutan. At ngayon naman, gaya na palagi kong ginagawa, babatiin ko naman yung lahat na nag-comment po sa pinaka-last na video na in-upload ko, which is yung conclusion ng kwento ni Ariela Maxine na pinamanggatang ang sumpa sa gitna ng disyerto. Gusto ko sanang magsabi ng hi and hello kay Renato Fernandez, kay Love Explorer, kay Marpal, Sweetie Guevara, Jerson Grison, Paulo Villaverde, Buknoy Kabam, okay, si Alessa Diras, FHGF, Maria Miranda, Anur Gakutan, Lisel Berame, Maria Miranda, Mikmik, Grossy SGM, Marge Villarde, Jennifer Amit, Karen Brescia, Joe Season, paulit-ulit yata, I Love Dean, Hailey May, Stephanie Hermoso, Bleeded Heart, MJ Alminie, Jom Sigua, Jeneline Bagayan, okay, si Norshana Atonay, Legion Star, si Estrella Jimenez, God of War, Elsie Alcantara, okay, Nalin Villar, kay Raymond Glover, Janelle Marie Alivio, kay Marge Velarde, okay siya ulit. So, hi sa'yo, Marge. Mabel Miranda, Arlene Laplana, okay, Jory Villegas, Florwell Varias, Ryan Domingo, Regine Esplogin, Lea Nabieres, Very Tina Unday, si Ilsia Cardinato, Michael Kelly, Lourdes Doria, Hilda Nicomedes, Angel Muhammad Abonada, Ali Putek, okay, Love Jane, Mix Basal, Jonathan Jayan, SDRD, Honey Girl,
Hernam Grace Alejo, Rayan Pascual, Das Ling, si Celine Altesa, Daisy Neslugin, okay, Irene Alquisalas, Mary Jane Reforgo, Marifica Berto, okay, No Name Girl April, Archie Perez, okay, so hello sa iyo Archie Perez na taga Hagonoy, Bulacan. Okay, mention ko lang yun since nandun sa kanyang comment. And Hernam Grace Alejo, Donna Monares, Richel Luces, Aisha Indong, Joan Patagok, Alina Ventura, Dang Season, Irish Malik, Genevieve Magarin, Merflor Arsenio, Quayle C. Bromero, Brian Atienza, Ella Chorba, Rad Stampugaw, Nikki Alera, Christopher Rances, Drew S. Malay Jane Antonio, Meredith Liabe, Mash Cake, Mahaba Siriwa at Masarap ang Lollipop Ko, Mariel Estuesta, Jennifer G, Arlene Laplana. Okay, I think naulit na, nag-comment kasi sa more than once, pero that's well and good. Maria Victoria Mercado Gonzalez, Mary Jane Reforgo, Norge Madali, Roslyn Pama, Geraldine Rinalda, Jennifer Abogadia, Neil Brian Fugen, Brian Alguso, Poms, okay, Rob Warp, Excella Quechon, Judy Max Kimmy, Diane Galvan, Diane de la Peña, Fosha Sober, Nathaniel John Rue, okay. I suppose, kasi French siya, so Rue siguro pag ako-pronounce ito. Eleanor Elaine Minguez de Guzman, Hi Q, Elizabeth Noguchi, Rose Vitalino, Melody Dingding, MS Hunter, pabati daw si Rainier na birthday daw. Happy birthday ni Rainier. Okay. Si Jejeru, Lenny Matsudo, Arlene Bebs Chongson, Sulaika Dimasingkil, Jennifer Bagayan, Lydia Widerman, si Jalmer de Makuta, Chongki, si Weng Weng, si Sweet Baby, Mylene Fernando, and then si Tots Marie. Okay, pasensya na kayo, hindi na po ako nakaka-reply sa lahat ng mga comments po ninyo. Pero tatry ko pa rin po, kasi po, sorry, medyo, ito mga nakaraan po kasi sobrang hindi ko po maintindihan. Kakaiba yung nakaramdaman ko, at the same time, busy ako, at maraming nangyayari. Pero promise, okay, cross my heart. So, when I can, mag-reply po talaga ako sa mga comments ninyo. Alam ko po kasi na, natutuwa po yung ibang mga nire-replyan ko. So, ayoko naman pong feeling nyo parang ini-snub ko na kayo. So, no, hindi po ganon. So, I'll do my best para po maka-reply po. Okay. So, gusto ko lang sana magsabi ng hi and hello din sa mga nag-PM sa akin sa Facebook. Si Ezra Villarosa, si Beth Pulido, hi Aunt, hi at Aunt Beth, si Rachel, okay, paano ko ba ito? Isha, ganoon na lang. Isha yung kanyang last, yung first name I suppose. Si Shane Iniba Cortez, John Peter Hosama, yung nabihin ng story ngayon, hello. Si Darlene Mapuad, si La Arnie Domingo, Nalin Villar Lam, Joanna Kubayashi, Kim Pap Kubarubia, Marisa Claire, si Jose Lorini Pentor, Norain Ahmad, Ansel Bacachero, at yung mga admins ko sa GC, which is si Jensky Dalido de Bermejo, si RV, at saka si Lolo Batman. I hope that you're all doing well. Okay, gusto ko lang din magpasalamat at magsabi ng thank you sa pag-message po sa akin sa mismo Facebook page po natin. Okay? So, yan, thank you pala. Nakita ko 704 likes na po yung ating Facebook page. Sana kung hindi niyo pa po siya nalilike, ano pa pong hinihintay niyo? Sana po i-like niyo po, please. Ayun po. So, babasahin ko po yung mga pangalan po na mga nakita kong nag-comment po or nag-message sa akin dun sa Facebook page. Si Darlene Mafuad, Mark Jason Fortuna, Esparis Dolor Joey, Marian Hernandez, Adam Pastrana,
tsaka si Rowan R. Garcia. Ayun. So, thank you sa inyo. Regarding yung sa t-shirt, please, if you are interested, nasa baba po yung, ano yan? Oh my God, isisilok ako. Anyway, nasa baba po yung link, fill out na lang po kayo if ever you're interested, and then, meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.